Nalusong din sa baha ang mga commuters sa bahagi ng Taft Avenue. Kaya naman ang Manila LGU sumaklolo Dito na sa sa mga Manila, may mga biyahero. lugar na hindi madaanan dahil sa taas ng baha. Sulot yan ng pag-ulan, malakas na pag-ulan, lalo kasi ng madaling araw. Mga kapag-ulan na marami yung sa mga area sa jeep, pero basa naman ang kapag-ulan dahil sa maamon na sa bagay sa Mani at Development Authority. My name is Leonard Ramos. I live in San Pedro, Laguna. My mode of transport is jeep, tricycle, bus, and train in one day. So hi, I'm Joy Haneta and I'm from, actually here lang, malapit lang sa Taft. And my mode of transpo is, actually dalawa siya. I use jeep and FX. Hi guys, my name is Allison. Usually mode of transpo ko kapag pag naulan, nagji-jeep ako. Paka-weird, no? Kung kailan naman umuulan, nagji-jeep ako. So ayun, lang ako Makati, malapit lang dito. Ayun. I'm Jasmine Celeres. I'm from Malate and nagko-commute lang ako through jeep. I'm Arnold Villanueva from Orani, Bataan. I use transport by bus and LRT. Oh God, so pag rainy season, since staff nga, and I'm from UST, grabe yung baha. So di mo sure kung makakauwi ka. So usually pag ganyan, you should have your payong and slippers. That's it. You just have to be careful lang for potholes. Kung gusto nyo, kasi unay umuulan, yung number 1 tip, kailangan umuwi na kayo agad. Kahit gusto nyo tumambay. Kasi kapag nag-ano ka sa Taft, mabilis bumaha. So alam mo yung papunta ka pa lang sa jeep mo, may tubig na hanggang dito. So tama naman sinabi niya, magdala ka ng extra tsinelas. Kung alam mo, kung ramdam mo sa gut feel mo na uulan. Tapos lagi ka talagang maganda ng payo. Tapos maganda ka na rin ng mga gamot. Para maagapan yung sakit. Medyo hassle kasi pag ganun, kasi syempre parang ang traffic pa. Tapos syempre di ba, pila-pila. Minsan wala pa akong dalang payong kaya parang hassle. During the rainy season, parang mas mahirap mag-commute gawa nga ng mas hassle sa road, lalo na kapag bumabaha. Kailangan mo mag-adjust sa time ng travel. Kailangan mas maaga kaysa sa usual mong travel time. So, siyempre, enough room. Oh gosh. So, usually pag uwian, agawan na ng sakaya ng sasakyan. So, lalo na pag umuulan, mas mahirap kumuha. So, kailangan mo talagang pumunta sa harap or literal tulakan. So, you just have to be prepared na kung gustong-gusto mo nang umuwi, be prepared to push other people. Ayun. Kung matapa ka, mag-aral ka kung paano sumabit. Actually, totoo. Diba? Like, kung willing ka naman, pag-aral ka kung paano sumabit. Kasi nga, paunahan na rin siya umuwi. Kahit anong gusto mong gawin, paunahan na siya umuwi. So, yun nga, yung isa, aralan mo paano sumabit. O kaya, ayun, pumili ka kumandong. Ayun nga, yung pipila ka pa, tapos minsan may mga kasing mga estudyante na parang biglang tatakbo tapos mapapangunahan, tapos minsan magkakatalsikan pa nung kung ano-ano eh. Parang ang hirap ng ganun kung wala silang parang konsiderasyon para sa mga nakapila. Walking and using a jeepney. Sabihin na natin siguro yung longer lines. Kasi besides na mas mabagal yung flow ng traffic, mas mabagal din silang makakuha ng tao kasi mas marami nagmamadali para hindi na sila maabutan ng ulan. Actually, walang nagpapalit sa routine ko. Mababasa ka kung mababasa ka. So, ayun nga, as mentioned earlier, kailangan mo ng slippers. Kung wala, sorry na lang sa medyas at sapatos mo. Kapag swerte, usually may tricycle kasing nakaabang. Kaso mas mahal nga lang.
Pero, kung may pera ka, When it starts to flood, kailan earlier yung gising para alam mo na kung kailan prepare para mas maaga makadating. Tapos, different routes to take as well. Siguro minsan magdala na lang din ng tsinelas para mabaon yung shoes. Ganun. Actually, wala din akong choice. Parang kailangan talaga kasi parang, syempre, minsan nasa daan ka na, wala ka ng ano. Kaya parang ayun, parang sugod na lang, ganun. Address na hindi ko alam, ayun ang pinaka-difficult. So, major contributions. Marami actually, since one, medyo madumi sa Taft. And marami siyang sira-sira sa kalsada. And not everyone cleans around. Tapos maraming naglilitter. So, ayun yung pinaka-reason for me. guys, yung sewage system natin, di pa naayos. Tapos yung mas nakafocus kasi sila sa pag-ayos ng kalsada. So, alam mo yung pag di pa nila natatapos yung kalsada, may mga areas na barado, may mga areas na doon lahat ng basura pupunta, so natatakpan din yung gutters. So, nagbe-build up yung baha, kaya ayun. Siguro yung yung pagtapon ng mga basura sa tamang basurahan. Kasi unlike karamihan kasi sa mga Pilipino, kung kakain lang na kunwari, kwek-kwek, ganyan, tapon lang sa basta-basta. Kaya parang yun yung pinaka-problema sa bansa talaga na. Bali, may contribute ko lang na i-advise sa government na yung ating mga manhole ay idig ng maayos para yung ating water from the city ay nakakadalo yung maayos. Siguro besides in Manila, kahit sa area namin sa San Pedro, yung clutter ng mga basura sa drainage which clogs the drainages which causes floods in many areas, lalo na kapag heavy rain.